Manalangin po tayo. Banal, mapagpala at mahabagin naming Amang Diyos, nahabag ka po sa amin ng mga walang kabuluhan habang nabubuhay kami sa mga pagsalangsang at kasalanan. At iniligtas mo kami upang kami ay maging mga banal na anak ng Diyos. At pinagpala mo kami upang paglingkuran ang Panginoon sa church at umasa sa Panginoon habang nabubuhay kami sa nalalabi naming buhay. Salamat po sa iyong biyaya. At o Diyos, nawa ay samahan mo kami upang ang Ebanghelyo ay maipalaganap hindi lamang sa loob ng bansang ito, kundi maging sa buong mundo sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos. Salamat sa iyong pagkilos. At kasama ka rin po namin sa nagaganap na Summer Retreat at kumikilos ka sa pagliligtas ng maraming mga kaluluwa sa una at ikalawang batch ng Summer Retreat. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa Diyos. At pakiusap, samahan mo po kami mula sa ikatlo hanggang sa ikapitong batch ng Summer Retreat. At pakiusap, tulungan mo po kaming magligtas ng maraming kaluluwa. Pakiusap, gamitin mo po ang bawat isa sa amin para sa gawaing ito. Ngayon, kami mga brothers at sisters na naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon ay nagkakatipon dito upang magkaroon ng fellowship sa banal na salita ng Panginoon. Salamat po, Panginoon. Umaasa kami na ang Espiritu Santo at ang Panginoon ay kasama namin upang ang aming mga puso ay mabuksan upang maunawaan ang salita ng Diyos at maiukit ito sa aming mga puso. Pakiusap, tulungan mo po kaming itayo ang aming mga buhay ng matatag sa bato ng salita upang makalakad kami sa katotohanan. Pakiusap, tulungan mo po kaming malaman kung ano ang mabuti, kasiyasiya at tubos na kalooban ng Diyos. Umaasa po kami sa lahat ng bagay sa iyong mga kamay. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin ay nagligtas. Amen. Salamat po sa choir team. Buksan po natin ang ating Biblia sa Juan chapter 4 verse 27. Juan chapter 4 verse 27. Basahin din po natin ito mula sa verse 27 hanggang verse 42. Basahin po natin ng sabay-sabay verse 27 hanggang 42. Nang oras na iyon ay dumating ang kanyang mga alagad. Sila'y nagtaka na siya'y nakikipag-usap sa isang babae. Subalit walang nagsabi, ano ang gusto mo o bakit ka nakikipag-usap sa kanya? Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lunsod at sinabi sa mga tao, "Halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo?" Lumabas sila sa lunsod at pumunta sa kanya. Samantala, inibok siya ng kanyang mga alagad. "Rabay, kumain ka." Subalit sinabi niya sa kanila, "Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman." Kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at ang iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi nyo pinagpaguran. Iba ang nagpagod at kayo pumasok sa kanilang pinagpaguran. At marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya, nang dumating sa kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa kanya na manatili sa kanila. At siya'y nanatili roon ng 2 araw.
at marami pang sumampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Sinabi nila sa babae, "Ngayon sumampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Hanggang dito po. Ngayon ay sinasagawa ang ikatlong batch ng summer retreat. Sa kabuuan, meron pong 11,663 ang dumadalo ngayon. Mahigit 12,000 katao ang dumalo sa unang batch ng summer retreat. Ngayong ikatlong batch din, maraming taong dumadalo sa sandaling ito tulad ng unang batch. Siguro marami ang naikiisa ngayon para mag-evangelize. Sa sandaling ito, nagsimula na ang gospel session mula 9:00 ng umaga. Kaya ngayon ay malapit nang matapos ang session doon. Pakiusap, ipanalangin natin ang kaligtasan ng lahat ng mga dumadalo ngayong araw. Ang pamagat ng sermon ngayon ay, "Hali kayo, tignan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo?" Ang verse na ito ay ang paksa ngayon. Ang talata ay tungkol sa isang makasalanang babaeng Samaritana na kinakasama ang ika-6 na asawa ay nakatagpo si Jesus at naniniwala sa Mesiyas na ipinangako sa lumang tipan. At siya ay naligtas at nabago. At siya ay nagpatotoo tungkol sa kanya sa bayan na tinatawag na Sikar kung saan siya nakatira. Kaya marami ang naligtas. Dahil naitala ng Diyos ang talatang ito sa Biblia, tiyak na may aral na nais niyang sabihin sa atin. Kaya gusto kong pag-isipan natin ang ilang mga bagay tungkol sa talatang ito. Pag-iisipan natin ang mga salitang matututunan natin. Una, nakilala ng babaeng Samaritana si Jesus at binago niya ang kanyang buhay. Tulad nito, ang mga taong naligtas na nakilala si Jesucristo sa kanilang buhay ay binabago. Sana ay mapag-aralan natin ang bahaging ito. At ang babaeng Samaritana ay nagbago at nagpatotoo tungkol sa kanya. Pag-aaralan din natin ang tungkol dito. Ang pagpapatotoo ng babaeng Samaritana ay makapangyarihan. Kaya marami ang naniwala sa pamamagitan ng pagpapatotoo ng babaeng Samaritana. Kaya naimpluwensyahan niya ang maraming tao na sumampalataya kay Jesus. Katulad nito, ang pagpapatotoo ng ilang saksi at mga taong tunay na nakaranas kay Kristo ay makapangyarihan at nakakaimpluwensya sa mga tao na sumampalataya kay Kristo. At pang-apat, pag-iisipan natin ang kapangyarihan ng impluwensya ng isang tao. Dahil naligtas ang babaeng ito, nagpatotoo siya kay Kristo sa kanyang lungsod. Kaya maraming tao ang naligtas. Kaya ang isang lungsod ay maaring maligtas dahil sa isang Kristiyano. Nalalaman natin na ang isang tao ay maaring magkaroon ng malaking impluwensya. Kaya kung ang bawat Kristiyano ay sumusunod sa salita ng Panginoon at namumuhay sa pananampalataya, magkakaroon ito ng malaking impluwensya. Ito po'y totoo. At ang ikalima, nalaman natin na dapat tayong makinig ng lubos sa salita ng Diyos upang magkaroon ng matatag na pananampalataya. Napakahalaga po ng paikinig ng lubos ng salita ng Diyos para tumatag ang ating pananampalataya. Kung titignan mo natin sa ating mga Biblia, sa 1 chapter 4, verse 41 hanggang 42, nakita po natin ang mga talata na nakalagay po dito.
Sinabi po doon na kung babasahin natin sa Juan chapter 4 verse 41 hanggang 42, basahin natin sabay-sabay. At marami pang sumampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Sinabi nila sa babae, "Ngayon sumampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Lumapit kay Jesus ang mga Samaritano dahil nakinig sila sa patotoo ng babaeng Samaritana at inanyayahan niya si Jesus na dumalaw sa lungsod ng Samaria. Kaya sa verse 39 at 40, si Jesus ay nanatili roon ng 2 araw. Dahil 2 araw siyang nanatili, kaya 2 gabi siyang natulog. Kaya 2 gabi at 3 araw. Kaya nagsagawa sila ng 2 gabi at 3 araw na summer retreat. Nagsagawa sila ng summer retreat sa lungsod. Kaya nakinig sila ng lubos sa salita ng Diyos sa loob ng 2 araw. Naniwala sila na ito nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanlibutan. At naniwala rin sila na siya ang Mesiyas para sa kanila. Kaya nalaman natin na kailangan ng sapat na panahon upang magkaroon ng matatag na pananampalataya. At ano kaya ang mangyayari kung ang babaeng Samaritana na katagpo ni Jesus ay nanatiling tahimik sa kabila ng pagkaligtas? Walang pagkakataon na si Jesus ay gumawa sa lungsod ng Samaria. Dahil nagpatotoo siya kay Jesus sa lungsod na iyon, si Jesus ay nabigyan ng pagkakataong gumawa doon. Nalaman natin sa pamamagitan ng katotohanan ito na kung gumagawa ang mga Kristiyano, si Jesus ay gumagawa din. Ito ay isang malinaw na halimbawa. Kung ititikom ng babaeng Samaritana ang kanyang bibig, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Jesus na gumawa. At ang isa pa ay matatagpuan mula sa verse 34 hanggang 38, kung saan sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng talatang ito, maaari nating isaalang-alang kung nasaan ang puso ni Jesus at kung ano ang nais niya. Kung mauunawaan natin ang puso at kalooban ni Jesus, nararapat lamang na sundin natin ang kanyang kalooban at puso ng may pananampalataya. Nais ko pong ibahagi ang sermon ngayon ayon sa mga talatang ito. Sabi sa Juan chapter 4 verse 28 hanggang 29. Ngunit tingnan po muna natin sa verse 6 at 7. Basahin po natin ng sabay-sabay sa Juan chapter 4 verse 6 hanggang 7. Basahin natin sabay-sabay. Naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit nang magtanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin." Lumaktaw tayo sa verse 28 at verse 29. Basahin natin ng sabay-sabay. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod. At sinabi sa mga tao, "Halik kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo?" Alalahanin muna natin ang pagbabagong naganap sa babaeng Samaritana. Si Jesus na pagod sa kanyang paglalakbay ay naupo sa tabi ng balon ni Jacob sa bayan ng Sicar sa Samaria. Sa pagkakataong iyon, ay dumating na babae para umigib ng tubig. Ngunit sa verse 28, sinasabi nito na iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig. Ang talata na dumating upang umigib ng tubig ay salungat sa iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig. Ang babae ay dumating na mayroong malinaw na intensyon na umigib ng tubig. Subalit ipinapakita ng verse 28 na hindi na siya interesado sa pag-igib ng tubig sapagkat mayroong mas mahalaga nangyari sa kanya. Noong una, ang pag-igib lamang ng tubig ang kinakailangan niyang gawin at ang ika-6 na oras
Ito ay malapit ng magtanghaling tapat sa ating oras. Ang pag-ibig lamang ng tubig ang kinakailangan niyang gawin. Kadalasan, ang mga tao ay dumarating upang umigib ng tubig sa malamig na bahagi ng araw, maring sa umaga o sa gabi. Ang katotohanan na ang babaeng ito ay dumating ng katanghaliang tapat kung saan tirik ang araw ay sinasabi na marahil ay iniiwasan niya ang ibang tao. Siya ay mayroong 6 na asawa, maring takot siya na husgahan at pagtsismisan ng taong bayan. Ito ang maaring dahilan kung bakit pinili niya ang pinakamainit na oras sa buong araw, kung saan maaring walang tao. Gayunpaman, ang katotohanan na ang babaeng ito ay dumating upang umigib ng tubig sa pinakamainit na oras sa ilalim ng tirik na araw ay nagpapakita rin na ang pag-igib ng tubig ay isang mahalagang gawain para sa kanya. Ito ay napakahalaga, subalit iniwan niya ang banga ng tubig at tumakbong pabalik sa bayan upang magpatotoo tungkol kay Jesus. Ang pag-iiwan o ang pag-iwan sa banga ng tubig ay ang panlabas na palatandaan ng pagbabago na nangyari sa kanya. Ano ang dala ng pagbabagong ito? Ito ay nang makatagpo niya ang Mesiyas. Ito ay nang makatagpo niya ang Mesiyas. Ang malinaw na makilala at manampalataya na si Jesus ang Kristo. Dahil kay Jesus, nangyari ang pagbabago sa babaeng ito. Nang makatagpo niya si Jesus sa balon ni Jacob, unti-unti niya nakilala si Jesus ng mas malalim habang naikipag-usap kay Jesus. Kalaunan, naunawaan niya at malinaw na sumampalataya na ang taong ito, ang Mesiyas, ang Kristo, ito ang ipinangako sa lumang tipan. Makikita ninyo dito kung paanong ang pagkakilala kay Jesus ay lumalalim. Nang una ay sinabi niya sa verse 9, paano nangyari na ikaw ay isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana? Ang kanyang tono ay malamig. Ang pagbibigay ng tubig ay tila isang simpleng pabor, subalit siya ay sumagot. Sa una ay nakita niya si Jesus bilang isang Hudyo, isang kaaway ng mga Samaritano. Subalit, habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, nagtanong siya, higit ka bang dakila kaysa sa aming amang si Jacob? Nagsimula siyang kilalanin si Jesus bilang isang tao na mas mataas kaysa sa kanyang ninuno, kay Jacob na kanilang ama. Kung babasahin natin sa verse 15, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi mauhaw o pamarito pa upang umigib. Makikita natin na nakilala niya si Jesus na magbibigay ng tubig ang buhay na walang hanggan, na nag-aalis ng uhaw magpakailanman. Kaya sa verse 19, sabi niya, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Nakita niya na nalalaman ni Jesus na siya ay nagkaroon ng 5 asawa at ang kinakasama niya ngayon ay hindi niya asawa. Kaya kahit na ngayon pa lang sila nakita, nalalaman ni Jesus ang lahat tungkol sa kanya at ang lahat ng kanyang ginawa. Nakita kong ikaw ay isang propeta. Nakita niya na siya ay isang propeta. Higit pa roon, naunawaan niya na si Jesus ay nagtuturo kung ano ang tunay na pagsamba bilang Mesiyas, bilang isang Mesiyas. Basahin po natin ng sabay-sabay sa 1 chapter 4, verse 25 hanggang 26. Basahin natin sabay-sabay. Sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Sa lumang tipan, ito ay ipinangako na kapag dumating ang Mesiyas, ang Kristo, ituturo niya kung ano ang tunay na pagsamba. At nang sinabi ni Jesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Hindi lamang niya sinabi kung sino siya. Sa pamamagitan ng pag-uusap na ito, makita natin na ang babaeng ito ay tapat na naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Itinuro ni Jesus na siya ang Mesiyas at binuksan ang puso ng babaeng Samaritana upang manampalataya
sa katotohanan. Ito ay tiyak na sinampalatayanan sa puso ng babaeng ito. At dahil nakarating siya sa tiyak na pagkakilala at pananampalataya, yung babae ay tunay na nagbago. Kaya sa umpisa, ang pag-ibig lang ng tubig ang mahalaga sa kanya. Subalit ngayon ay iniwan niya ang banga ng tubig at umalis upang gawin ang mas mahalagang gawain na magpatotoo tungkol kay Jesus. Mga brothers at sisters, ito ay kapareho din ngayon. Kahit ngayon, kapag ang isang tao ay pinamuhay ang kanyang buhay at nakatagpo si Jesus at nakarating sa tunay na pagkakilala at pananampalataya na si Jesucristo ang tagapagligtas, naligtas sa kanya, ito ay kapag sila ay naligtas at tatanggap ang tunay na buhay, ang kanilang buhay ay tiyak na nababago. Ito din ang nangyari sa babaeng Samaritana at sa atin ding mga Kristiyano. Ang nabagong buhay ng babaeng Samaritana ay paunang ipinakita kung paanong dapat nababago ang lahat ng naligtas. Mga brothers at sisters, nang kayo ay naligtas, kayo ay naging bagong nilalang. Kayo ay naging bago. Kayo ay naging bagong tao. Bagong nilalang. Tingnan po natin sa ating mga Biblia sa 2 Korinto chapter 5. 2 Korinto chapter 5 verse 16 hanggang 17. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay sa verse 16 hanggang 17 sa 2 Korinto chapter 5. Basahin natin sabay-sabay. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman, bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Dito ay sinabi ni Pablo, bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Ano pang ibig sabihin ng makilala si Jesus ayon sa pananaw ng laman? Ipinanganak sa pamilya ng isang mahirap na karpintero, nabuhay ng 30 taon nang tahimik sa tahanan ng isang karpintero at sa loob ng 3.5 taon ay naglakbay sa buong Israel na itinuturo sa mga tao ang salita. At sa huli ay ipinako sa krus at namatay dahil sa inggit ng mga religious leader na Hudyo. Ang taong ito na si Jesus, ganito ang makilala siya ayon sa pananaw ng laman. Bawat isa sa atin ay nakilala din si Jesus ayon sa pananaw ng laman bago tayo naligtas. Iniisip natin na siya ay isa lamang tagapagtatag ng reliyon na sinasampalatayanan ng mga Kristiyano. O maaari ay iniisip natin na isa siya sa 4 na dakilang guro sa buong mundo, gaya ni Buddha, ni Confucius at ni Socrates. Iniisip natin na kabilang siya sa kanila. Subalit pagkatapos nating pag-aralan ng Biblia, nakita natin na hindi ito tungkol dito. Ang mga libingan nila Buddha, Confucius, Socrates ay nasa lupa. Sila ay namatay at hindi na muling mabubuhay. Subalit si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ang kanilang mga katawan ay nasa loob ng kanilang libingan. Subalit ang libingan ni Jesus ay walang laman. Habang nagpapatuloy tayo sa pag-aaral ng Biblia, nakilala natin siya bilang tanging anak ng Diyos na lumikha ng mga langit at ng lupa, na siyang nakakaalam ng lahat at makapangyarihan sa lahat. At na siya rin yung namumuno sa kasaysayan na dumating dito sa mundo sa laman, namatay doon sa krus at nilutas ang lahat ng aking mga kasalanan bilang tagapagligtas. Kaya dumating tayo sa pagkaunawa sa katotohanan na siya ang naging ating Panginoon at ating Hari. Ang pagiging ina po ni Adan, tayong lahat ay nasa labas ni Kristo. Subalit gaya ng sinabi, kung ang sino man ay naki Kristo, siya ay bagong nilalang. Sa pananampalataya, tayo ay naki Kristo na. At ang lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tunay na tayo naging bagong nilalang. Sa panlabas, walang pinagbago. Subalit, sa mga kaluluwa natin na mga sumasampalataya ay dumating ang Espiritu Santo, ibinigay sa atin ang buhay ng Diyos. Ang Panginoon na tumubos sa aking mga kasalanan ay nanahan sa akin, sabi po sa isang himno. Tama po?
Si Jesus na tumubos sa aking mga kasalanan, hindi lang niya ako tinulungang maunawaan ng katotohanan, kundi siya din ang dumating sa aking espiritu at ibinigay sa akin ang buhay ng Diyos. Anong ibig sabihin na maging bagong nilalang? Ibig sabihin, tayo ang mga bagong nilikha. Isang bagay na naiiba mula nung kung ano tayo nung una. Kaya tayo ay naging panibagong tao. Buksan natin sa Colossus chapter 3. Colossus chapter 3, verse 9 hanggang 10. Colossus chapter 3, verse 9 hanggang 10. Basahin natin din ng sabay-sabay. Colossus chapter 3, verse 9 hanggang 10. Huwag kayo magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at kayo'y nagbihis ng bagong pagkatao. Ang isang taong ligtas ay isang tao na hinubad na ang dating pagkatao at nagbihis ng bagong pagkatao. Dito po sinabi, nagbihis na ng bagong pagkatao ay nasa past perfect tense. Ito ay nangyari na. Ito ang sinabi sa atin ng Biblia. Subalit kung titignan rin sa Efeso chapter 4 verse 22 hanggang 24, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Sinabi po doon magbago ng espiritu ng inyong pag-iisip. Ang salitang pag-iisip ay nagpapatungkol sa espiritu. Ibig sabihin ay inyong panloob na pagkatao. Sinabi po doon kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Itong inuutos ng Diyos na alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng papandayang pagnanasa at patuloy na magbago. Sinasabi dito na alisin ang dating pagkatao at mabago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo magbihis ng bagong pagkatao. Ang magbihis ay nasa present tense o pangkasalukuyan. Tama po ba? Subalit sa Colossus sinasabi na kayo magbihis na ng bagong pagkatao. Ito ay nasa past perfect tense. Ito ay parehong tama. Nagbihis na. Ito ay tumutukoy sa pagkakakilanlan. Ang isang taong niligtas ay nagkaroon ng panibagong pagkakakilanlan. Wala pong pagbabago. Maliban sa katotohanan na sila ngayon ay anak na ng Diyos. Walang nagbago sa kanilang kondisyon o sa kanilang posisyon bilang isang tao na ginawang matuwid. Subalit ang kanilang kondisyon ay maaaring mahina pa rin. Maaaring nanatili pa rin sa kanila yung likas na pagkamakasalanan. Maraming mga pagkukulang. May mga bagay na kailangan pang baguhin. Kaya sa aspeto ng identity, kayo ay nagbihis ng bagong pagkatao. Ito po'y totoo. Subalit sa pang-araw-araw na buhay, dapat tayo magbihis ng bagong pagkatao ng patuloy. Ang parehong pahayag ay tama. Anumang punto dito, sabi sa Colossus, sinasabi dito na ang taong ligtas ay hinubad ang dating pagkatao at nagbihis ng bagong pagkatao. Ibig sabihin, sila ay naging bagong tao. Sinasabi dito na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Ang tagapaglikha ay ang Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa aking pisikal na katawan. Ang tanging nagbigay sa akin ng buhay at ang nag-iisang lumikha sa akin bilang bagong nilalang. Sinasabi po dito na ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. At ang ibig sabihin ng larawan ng ay ang maging katulad upang maging kagaya niya. Nang nilikhain ng Diyos ang tao, sa simula, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Diyos. Sinabi sa Genesis chapter 1 verse 27, kaya't nilalang ang Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila kanyang nilalang na lalaki at babae. Nang sinabi na nilikha sila ng Diyos na lalaki at babae, iniisip ng ibang tao na ang talatang ito ay tumutukoy lamang sa panlabas na anyo. Subalit sinabi na hindi ito tumutukoy sa physical na anyo. Ito ay nagpapatungkol sa espiritu na nasa katawan. Sabi sa Biblia, at hininga ng mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ang Diyos ay espiritu, at hininga niya ang tao, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Isang buhay na larawan ng Diyos. Subalit nang makasala ang tao, ang espiring ito ay namatay. Ganito kung paano nawala sa tao ang larawan ng Diyos. Subalit isinugo ng Diyos si Jesus. Pinasa ni Jesus sa Kanya ang lahat nating kasalanan doon sa krus. Binayaran niya ng buong kabayaran para sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kaligtasan, binuhay niyang muli ang ating patay na espiritu. Inilagay niyang muli ang buhay ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, bilang nilalang,
na pinag-isa sa Diyos, tayo nilikha upang maging kagaya ng larawan ng Diyos. Larawan ni Kristo. Sinabi sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 4, maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Ibig sabihin nito na ang mga naligtas, sila mga nakatanggap ng buhay ng Diyos, ay unti-unting naikibahagi sa likas ng Diyos. Sila'y nagbabago pa unti-unti. Paano nangyari ang pagbabagong ito? Sinabi po dito sa Biblia, sa ikalawang Pedro chapter 5, yung 7 palapag ng pananampalataya. Tususan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Ito ay nagpapakita sa atin kung paano sa matibay na pundasyon ng pananampalataya, tayo ay patuloy na nababago, lumalago ng higit at higit pa katulad ni Kristo. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23, may kita natin ang siyam na bunga ng Espiritu. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandaang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Mayroong siyam na nakalistang katangian. Ngunit dapat nating pansinin na sinasabi ng kasulatan ang bunga ng Espiritu, hindi mga bunga, kundi bunga o singular. Ibig sabihin nito ay siyam na aspetong ito na hindi po optional o selective. Hindi sila magkakahiwalay na mga bunga na pipitasin o pipiliin mula sa kanilang anyo. Isang pinagkaisang bunga na dapat lumago ng magkakasama sa buhay ng isang mananampalataya. At ito'y siyam na maaaring pangkatin sa tatlong hanay. Pag-ibig, kagalakan at kapayapaan, mga bunga na nabubuo sa ating relasyon sa Diyos. Yung pagtitiyaga, kagandaang loob at kabutihan, ito ay nagpapahayag sa relasyon natin sa iba, sa kapwa natin mananampalataya at sa sanlibutan. Katapatan, kaamuhan naman at pagpipigil sa sarili ay bunga na nag-uugnay sa atin. Yung bunga na dapat ipinapamunga sa ating personal na katangian at panloob na buhay. Kaya dapat tayong patuloy na magbunga ng bunga sa ating relasyon sa Diyos, sa ating relasyon sa iba, at ating personal na katangian. Sinasabi sa talata, laban sa mga ito ay walang kautusan. Ano pong ibig sabihin nito? Ang kautusan ay kumakatawan sa kapangyarihan, otoridad at pamamahala. Ang kasabihang ito ay nangangahulugan na walang may kapangyarihang tumayo laban sa gawain ng Espiritu Santo. Sa huli, dadaigin ng Espiritu Santo ang lahat ng pagtutol at aakayin tayo upang magbunga. Maging matapos ang kaligtasan, dinadala pa rin natin ang natitirang likas na pagkamakasalanan. Patuloy tayong tinutukso ng sanlibutan. Sinusubukan din ng hindi naikitang si Satanas na pabagsakin tayo. Yun din ay isang anyo ng kautusan, kapangyarihan at pwersang kumikilos laban sa atin. Ngunit maaari bang maging hadlang ang mga gayong bagay sa pamumuno ng Espiritu Santo? Ang sagot ay hindi. Malinaw na sinasabi ng kasulatan, hindi. Ginagawa ng Diyos na mapagtagumpayan natin ang mga ito. Kaya naman sinasabi sa talata, ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Inuhubog niya tayo upang higit at higit pang maging katulad ni Kristo. Ayon sa talata na binabago sa kaalaman. Lahat ng bagay na ginagawang bago, kung ikaw ay tunay na naligtas, ang buong pagkatao mo ay magsisimula ng mabago. Sinabi sa Biblia, kung bilang paghiling, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na buti. Bago ang kaligtasan ng ating budi ay nadungisan. Ngunit sa pamamagitan ng kaligtasan at buhay ng Diyos, ang ating budi ay naging dalisay. Dahil dito, ginugugol natin ang natitira nating buhay sa paghahanap sa Diyos. Ang original at tamang function ng budi ay magtitiwala sa Diyos. Hahanapin siya. Ito ay tunay nitong layunin. Kaya sinabi sa Biblia, Ezekiel chapter 36 verse 26, binibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ibig sabihin nito na ang matigas na puso na minsan ay sumuway at lumalaban sa salita ng Diyos, ngayon ay nakikinig sa kanyang salita at sinasabi, dapat akong sumunod. Dapat akong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Bagaman mahina tayong gawin ito, ang ating puso ay gusto nating sumunod. Ibinigay sa atin ng Diyos ang pagnanais na ito. Kaya nang sinabi sa Biblia, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Nang ang Espiritu Santo ay dumating sa atin, tayo ay napalaya mula sa kasalanan, paghukom at impyerno. Nagkaroon tayo ng tunay na kalayaan. At saan po kumikilos ang Espiritu ng Panginoon? Ito po ay sa church. Dito po sa church. Kapag namuhay tayo ng konektado sa church, unti-unti tayong lumalayo sa mga dating paraan ng kaugalian ng mundo na minsan gumapos sa atin.
nagsimula tayong mamuhay bilang mga malayang tao sa harapan ng Diyos at ang tayo ay naligtas, nagkaroon tayo ng bagong kaalaman na binabago sa kaalaman. Naunawaan natin na mga bagay na hindi natin alam noon patungkol sa pag-iral sa kaluluwa, patungkol sa Diyos, patungkol kay Kristo, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa mga buhay na walang hanggan, at patungkol sa Biblia, at nalalaman din natin ng higit at higit pa ang patungkol sa church. Ang mga taong hindi naligtas ay hindi nila nakikita ang church bilang nakikita lang nila ang church ng isang religious group. Kaya hindi nila naunawaan ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng church. Isang araw, ako ay nasa church sa second floor at isang lalaki ang pumasok na lasing na lasing. Pumasok siya sa office ng church at ang layunin niya ay tanungin kung bakit ang church ng building ay napakalaki. Wala siyang anumang dahilan. Kinikwestiyon niya kung ano ang nakikita niyang maaksayang paggastos. Wala sa kanyang pananaw dahil iniisip niya na ang church bilang isang relihiyon lamang. Dumating siya upang ipahayag ang nasa isip niya habang lasing. Bakit nagpatayo kayo ng ganitong kalaking church? Wala bang mas importanteng gawain na dapat gawin? Maring ganito ang iniisip ng mga hindi mananampalataya. Gayunpaman, matapos maligtas, nagkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa church. Ipinagkatiwala ng Diyos sa church ang ebanghelyo at pinupuno ng Diyos ang church at iniligtas ang mga kaluluwa sa mundong ito sa pamamagitan ng church. Kaya nalalaman natin na ang church ay maraming dapat gawin at makukuha ang tamang kaalaman. Sabi sa Biblia, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at kayo nagbihis na ng bagong pagkatao. Tayo naging aktwal na mga bagong tao. Kaya ang mga nakatagpo kay Hesus Kristo ay nababago. Paano po? Binabago ng mga Kristiyano ang kanilang halaga, ang kanilang value, ang kanilang pagpapahalaga ay nababago mula sa pagiging sentro sa mga material tungo sa pagiging sentro sa mga tao. Ang kanilang buhay sa pagiging sentro kay Kristo at mula sa pagiging makasarili tungo sa pagiging makakapwa. Bago maligtas, nabubuhay tayo na hinahanap lamang ang mga bagay sa mundong ito. Ngunit matapos ang kaligtasan, nalalaman natin na ang mga bagay ng mundong ito ay maglalaho. Kaya binago natin ang halaga sa pamumuhay para sa walang hanggang langit, para sa espiritual na mga bagay. Kaya natural lamang ito na nabubuhay tayo ng nababago at ang layunin natin ay nababago. Para sa mga naligtas, ang Diyos ay naging realidad ng buhay. Ang pagiging ligtas ay naging realidad. Ang langit at impyerno, realidad. At ang buhay matapos ng kamatayan ay naging realidad. Yang mga tao ay naging siguradong tagapagmana ng walang hanggang langit at mayroong pag-asa. Nabubuhay tayo sa isang buhay na hinahawakan ng walang hanggang pag-asang ito. Kaya sa ating buhay, ang kaluluwa ay mahalaga. Ang pagliligtas ng tao ay mas mahalaga. At ang mga hindi nananalangin noon sa Diyos ay nagsimulang manalangin at naging malapit sa Biblia. Lahat ng bagay na babago. Bagong nilalang. Mga bagong bagay. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Kayo nagbihis na ng bagong pagkatao. Kaya, sinabi po sa Biblia, lahat ng mga mananampalataya kay Hesus Kristo ay nakaranas ng malaking pagbabago. Kung naniniwala kayo kay Jesus nang may katiyakan at tinanggap ang buhay ni Jesus nang may katiyakan, tapos walang pagbabago, ito po'y peke. Sa lumang tipan at sa bagong tipan, ang mga nakakakilala sa Diyos at yung mga tao nakakilala na sa Diyos ng tama at konektado sa Diyos at ang mga tiyak na naipanganak na muli sa pamamagitan ni Hesus Kristo ay nakakaranas ng malaking pagbabago. Kung isipin mo ito, physically, pumunta sila sa beauty salon at nakakuha sila ng magandang perm at binago ang kanilang hairstyle. Pumunta sila sa isang barbershop at nagpagupit at bumili sila ng mamahaling damit. Pagkatapos, anong sasabihin ng mga tao? Ang ganda mo. Mukha kang elegante. Ang ganda mo. Iba na ang itsura mo ngo. Ito po yung tama. Mayroon pong pagbabago. Gayunpaman, iyon ay isang pagbabago sa panlabas ng larawan. Gayunpaman sa Biblia, ang pagbabago ng mga nananampalataya kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ay isang panloob na pagbabago. Ngunit ito ay isang pagbabago na kasama ng panlabas na pag-uugali. Ito ay isang panloob na pagbabago. Kaya natural na ang panlabas ng pag-uugali ay nababago dahil ang panloob ay nababago ay nangyayari. Sinabi sa Biblia, ninisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. Kapag ang loob ay nababago, ang labas ay nababago. Dahil ito ay isang malaking pagbabago. Sinasabi nila na sila ay bagong nilalang, naging mga bagong bagay at naging mga bagong tao. Yan ang kanyang sinasabi.
Kung ito ay totoo, gaya ng sinasabi ng Biblia, kapag isang tao ay nakatanggap ng kaligtasan, ang pagbabago sa taong iyon ay sapat upang magulat ang mga nasa paligid niya. Kung ikaw ay ligtas, ang direksyon at layunin ng iyong buhay bago ang kaligtasan ay dapat na lubos na mabago. Maraming mga halimbawa sa Biblia ang agaran at mabilis na pagbabago sa mga taong tumanggap ng Ebanghelyo. Marami pong mga halimbawa sa Biblia ang makikita natin na mayroong mabilis na pagbabago dahil natanggap nila ang Ebanghelyo. Ngayong araw, titingnan natin ang ilang halimbawa at pag-iisipan kung paano ang magkakatulad nila sa bawat isa sa atin, paano sila naging iba sa bawat isa sa atin, at kung paano ang bawat isa sa atin dapat mabago sa tamang paraan. Umaasa po ako na pupukaw sa inyong puso. Pag-isipan natin ang 5 bagay ng sama-sama. Pag-iisipan po natin yung 5 bagay na ito. Una, tignan po natin ang pagbabago ni Zaccheo na tumanggap kay Jesus. Nakalagay po ito sa Lucas chapter 19, verse 5 hanggang 8. Lucas chapter 19, verse 5 hanggang 8. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lucas chapter 19, verse 5 hanggang 8. Basahin natin sabay-sabay. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya't siya'y nagmadali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap. Nang kanilang makita ito, ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Basahin po natin ng sabay yung verse 8. Si Zaccheo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga duka, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Basahin po natin yung kasunod, yung verse 9 hanggang 10. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Habang dumadaan si Jesus sa Jericho, umakyat si Zaccheo sa isang puno ng sikomoro. Si Zaccheo ay isang punong maniningil ng buwis ng Jericho. Para pasimplihin, siya isang lokal leader. Siya ay may dignidad, hindi po siya isang bata. Umakyat siya sa puno ng sikomoro. Tiyak na nakakatawa ito sa mga tao. Maring sinabi nila, itong taong ito ay kumikilos katulad ng walang anumang dignidad. Ngunit ang dahilan kung bakit siya umakyat sa puno ay dahil narinig niya na pinagbubulong-bulungan na si Jesus ay paparating at nais niya makita si Jesus. Umakyat siya dahil mayroon siyang taimtim na kahilingan. Habang dumaraan si Jesus, sinabi niya, Zaccheo, dali, bumaba ka. Bagaman hindi niya sinabi ang kanyang pangalan, alam ni Jesus ang kanyang pangalan ng eksakto. Sa katunayan, isa sa mga dahilan kung bakit siya pumunta sa Jericho ay para makita si Zaccheo. Kailangan ko'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Agad siyang bumaba at tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Tinanggap niya si Jesus na may kagalakan ng puso. Ito ay isang aspeto ng pagtanggap sa katubusan at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo at tanggapin ang buhay ni Jesus. Matapos i-welcome ni Zaccheo si Jesus, sa gabing iyon sinabi sa verse 8, si Zaccheo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang taong, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Sa paghusga sa katotohanan ang mga tao sa paligid niya ay nagsisismisan, tila'y palaging maganda ang ugali ni Zaccheo. Nakagawa rin siya ng maraming kasalanan. Ngunit sa gabing iyon, matapos siyang i-welcome si Jesus, tumayo si Zaccheo sa harap ni Jesus at sinabi, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ko sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Ito po yung sinabi niya. Ito po yung naging kanyang patotoo.
Hindi po ba ito isang dakilang pagpapasya? Hindi ba ito isang dakilang pagpapasya na sinabi ni Sakeo? Hindi gumugugol ng isang taon para gawin ang desisyong ito. Hindi ito gumugol ng isang buwan. Hindi ito gumugol ng isang linggo. Ginawa niya ang desisyong ito sa mismong araw na tinanggap niya si Jesus. Hindi siya inutusan ni Jesus na ibahagi ito. Ginawa niya ang desisyong ito sa kanyang sarili. Hindi ba natin nakikita ang agaran at matinding pagbabago sa pag-uugali ng taong ito? Paano ito nabago? Bago niya makatagpo si Jesus, ang kanyang buhay ay marahil nakasentro sa mga material na pag-aari. Matapos niya makatagpo si Jesus ay naging pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nauunawaan niya na ang kanyang miserabling sitwasyon at nakilala na si Jesus ay kanyang tagapagligtas at sinabi niya, ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Sinabi ni Jesus na ang kaligtasan ay dumating sa bahay na ito. Makikita ito ni Sakeo kapag pumunta siya sa langit. Sasabihin ni Sakeo, ikaw ang tinutukoy ko ngayon. Nang araw na iyon, mayroong malinaw na ng pagbabago. Si Jesus ay naging pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Siya ay nabago mula sa pagiging sentro sa mga material na pag-aari tungo sa pagiging sentro sa Panginoon. At ang sabihin niya na ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan sa may hirap, siya ay naging makasentro sa mga tao. Naging nakasentro sa mga tao. Hindi ito patungkol sa kayamanan. Ito ay patungkol sa mga tao. Nabago siya mula sa isang makasariling buhay tungo sa buhay na mapagbigay. Matapos niyang makilala si Jesus at naligtas mula sa kanyang kabagabag na sitwasyon, ginawa ito ni Sakeo, hindi dahil sinabihan siyang gawin ito. Ngunit dahil alam niya kung ano ang gagawin at nagdesisyon siya sa kanyang sarili na gawin iyon. Kaya nga, ang mga tunay na nakatumanggap kay Jesus ay natural na nagbabago ang kanilang buhay tulad ni Sakeo. Dapat nating isipin na ito ay hindi isang bagay na espesyal, kundi isang bagay na natural at normal. Opo, ito po isang natural at normal na bagay, hindi po ito espesyal. Isipin natin ang pagbabago ng babaeng binasag ang sisidlang alabastro. Pag-isipan po natin ito, yung babaeng nagbasag ng sisidlang alabastro sa Marcos chapter 14 verse 3 hanggang 5. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Sa Marcos chapter 14 verse 3 hanggang 5. Basahin po natin sabay-sabay. Samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na kitongin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit, may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito'y may pagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamimigay sa mga dukha at kanilang pinintasan ng babae ng gusto. Dito po, binasag ng isang babae ang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo na nagkakahalaga ng 300 denaryo at ibinuhos niya ito kay Jesus. Ang mamahaling pabangong ito ay maaring ang lahat ng pag-aari niya. Magkano ang 300 denaryo? Ang 100 denaryo ay pang-araw-araw na sahod ng isang tao. Kaya't kung ating kakalkulkalin, ang isang araw na sahod ay maaaring 4,000 pesos. Ito ay nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Ito ay napakamahal, mamahaling pabango. Ang dahilan kung bakit niya ito binasag at ibinuhos kay Jesus ay upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa kanya. At ito ay isang gawa na lumuwalhati sa Diyos sa harap ng maraming tao. Gaya ng nakikita natin, sinabi sa Biblia, ipinaghahandaan mo ako ng hapag sa harap ng aking mga kaaway, iyong binuhusan ng langis ang aking ulo, o maapaw ang aking saro. Ito ang pagpapahayag ng pananampalataya ni David. Pinahiran ng langis ng Diyos si David sa harap ng maraming tao. Nangangahulugan ito na itinaas ng Diyos si David. Pinarangalan ng Diyos si David.
Si Maria ay nagbuhos ng mamahaling pabango kay Jesus sa harap ng maraming tao at ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya, kasabay nito ang pagpaparangal sa kanya sa harap ng karamihan. Sa pangyayaring ito, makikita natin ang pagbabago ng pinahahalagaan ng mga taong naligtas. Paging ang mga alagad na naroroon, ikinagulat nila ang ginawa ng babae. Ang ilan ay nagalit. Nagtanong sila, bakit? Bakit niya sinayang mamahaling pabangong ito? Bakit? Dahil ito ay napakamahal. Kaya naman, naisip nilang sayang kung babasagin ito at ibubuhos ng kay Jesus. Malaking panghihinayang yung naramdaman po nila. Gayunpaman, binuhusan ni Maria si Jesus ng mamahaling pabango. Dahil nananampalataya siya kay Jesus. Dahil mahal niya si Jesus. Dahil gusto niyang parangalan siya, ibinuhos ni Maria ang mayroon siya sa isang iglap. Sa totoo lang, ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya para kay Jesus. Ginawa niya ito dahil kay Jesus. Natuklasan niya na si Jesus ang pinakamahalaga at mas malaki kaysa kung anumang ang meron siya. Kung hindi niya natuklasan ang kahalagaan ni Jesus na mas malaki kaysa kung anuman ang nasa kanya, paano niya maibibigay ang lahat ng meron siya para kay Jesus? Upang ibigay ang lahat ng bagay sa Panginoon, dapat nating isuko kung anuman ang meron tayo. Dapat po nating isuko kung ano ang meron tayo. Maring ang tanging mahalaga sa babaeng ito ay ang mamahaling pabango. Gayunpaman, pagkatapos niyang makilala si Jesus, naunawaan niyang si Jesus ay higit na mahalaga kaysa mamahaling pabango na mayroon siya. At ito ang dahilan kaya ginawa niya iyon. Kaya ang pinapahalagahan niya sa buhay ay talagang nagbago. Ang ginawa niya, pagbubuhos ng mamahaling pabango kay Jesus ay natural sapagkat naunawaan na ang kanyang kahalagaan at identity ay natagpuan niya kay Jesus. Noon, siya ay Panginoon ng kanyang sariling buhay. Ngunit magmula noon, ang Panginoon, naging Panginoon ang kanyang buhay. Naging Panginoon ang kanyang buhay. Ang iba sa paligid niya ay hindi nauunawaan ang ginawa niya dahil iba ang pinapahalagaan nila. Pag-isipan natin ito. Ano kaya ang kaya nating isuko para sa Panginoon? Kung mayroong isang bagay na mahalaga sa akin o pinakamahalaga sa akin, handa ba akong isuko ito para sa Kanya? Kung matatag tayong sumasampalataya at nauunawaan natin ang Panginoon ang pinakamahalaga at pinakamahal, maaari nating gawin ang tulad sa ginawa ng babaeng ito sa mahalagang sandali. Magagawa rin po natin ito. Kung matatag tayong sumasampalataya at nauunawaan natin na ang Panginoon ang pinakamahalaga at pinakamahal sa ating buhay. Isinuko ni Abraham ang 4 na bagay sa buhay niya. Sa Genesis chapter 12 verse 1, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Isinuko ni Abraham ang Ur ng Kaldeo at nang maharap sa pagbabahagi ng magandang pastulan sa kanyang paningin, isinuko niya ang kanyang karapatang mamili at kunin ng magandang pastulan. At ang hilingin sa kanya na paalisin ang kanyang anak na si Ismael na kanyang ipinaglihi sa paraan ng mga tao, isinuko niya siya at pinaalis. Nang hilingin sa kanya ng Diyos na ialay si Isaac, ang kanyang pinakamamahal na anak, naging matatag ang pasya ni Abraham at inialay siya. Siya ang nagbigay ng hindi bababa sa 4 na bagay. Paano naman po si Moises? Kaya na makikita natin sa Hebreo chapter 11 verse 24 hanggang 26, sa pananampalataya nang nasa hustong gulang na si Moises ay tumaging siya'y tawaging anak na babae ni Faraon. Pinili ng mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan na magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga bagay ng Ehipto, kaysa sa kayamanan ng Ehipto, sapat kanyang pinagtutuunan ng pansin ng gantimpala. Si Moises din ay isinuko ang 3 bagay. Isinuko niya ang kapalarang dumating sa kanya na maging anak na lalaki ng presensya ng Ehipto, ng anak ni Faraon. Isinuko niyang tamasahin ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan.
Ang pansamantalang kasiyahan ng kasalanan ay hindi ang mabuhay na may masamang moral sa mundong ito. Sa halip, habang ang mga Israelita ay nagdudusa sa ilang, ang paghahangad ng kaginawaan, ang maging maginhawang buhay sa Ehipto ay magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng laman. Isinuko niya ang maginhawang buhay na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kung siya ay nanatili sa Ehipto, magkakaroon siya ng kayamanan doon. Ngunit isinuko ni Moises ang kayamanan ng Ehipto. O isinuko ni Moises ang kapalaran sa pagiging anak na lalaki ng anak na babae ni Faraon. Isinuko niya ang maginhawang buhay. Isinuko din niya ang kayamanan ng Ehipto. Sumuko rin si Pablo. Sa Filipos chapter 3 verse 7, gayunpaman ang mga bagay na nasa akin ay naging pakinabang, ay nari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay naring kong kalugihan dahil sa higit na kahalagaan na makilala si Kristo. Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa kanila'y tiniis ko. Alang-alang sa kanya na tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit si Kristo. Sinabi ni Pablo na kaya niya isinuko ang lahat ng bagay para kay Kristo dahil si Kristo ang pinakamahalaga sa kanya. Sinabi rin po sa Biblia, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sinabi ni Pablo na ang kaalaman tungkol kay Kristo ang pinakamarangal sa lahat ng bagay. Nagawa niyang isuko ang lahat ng iba pa dahil hinangad niyang dakilain si Kristo sa kanyang katawan, sa buhay o kamatayan man. Ito ay isang natural na pagbabagong naganap sa kanya dahil natuklasan niya ang kanyang halaga kay Kristo. At ang Panginoon ng kanyang buhay ay lumipat mula sa kanyang sarili patungo kay Kristo. Kung wala ang pagbabagong ito, hindi niya magagawang mabuhay ng ganun. Ipinagtapat din ni Asaph sa mga awit 73 verse 25. Sila wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao. Hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang mga tao. Walang ibang higit sa langit o sa lupa kundi ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ay pinakamahalaga at pinakamahal, palalampasan natin ang hirap ng mga walang reklamo at may pasasalamat. Ang ikatlong pagbabago ay sa mga banal ng Jerusalem. Ito po'y nangyari sa mga banal ng Jerusalem. Tingnan po natin sa mga Gawa, chapter 8, verse 1 at 4. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. Mga Gawa, chapter 8, verse 1 at verse 4. Basahin din po natin ng sabay-sabay. Sa mga Gawa, chapter 8, verse 1 at 4, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Ng araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Sa verse 4, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay at ipinangangaral ang salita. Ang Jerusalem ay lugar ng mga reliyosong lider na pumatay kay Jesus. Habang nabubuhay sa Jerusalem, hindi magiging madali ang pananatili ng pananampalataya. Kung ang kanilang pananampalataya kay Jesus ay nalaman o nahayag, sila ay paalisin sa Judaismo. Ang pundasyon ng kanilang buhay at ang lahat ng pribilehiyo ay aalisin. Sa Juan chapter 9, pinagaling ni Jesus ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Nang magpatotoo siya na pinagaling siya ni Jesus, ang mga lider ng reliyosong Hudyo ay tiniwalag siya maging sa reliyong Hudyo. Matapos siyang itiwalag, hinanap siya ni Jesus at nagpakita sa kanya. Talagang napakahirap para sa kanila na panatilihin ang kanilang pananampalataya sa isang lugar kung saan nakatira ang mga reliyosong lider ng mga Hudyo na pumatay kay Jesus. Gayunpaman, ang mga banal na sa Jerusalem ay hindi namuhay ng naduduwag. Hindi sila nag-atubiling ihayag ang kanilang pananampalataya. Sinabi po doon, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at lahat ng nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Inarap nila ang krisis ng pagkatanggal sa kanilang kabuhayan at ipinatapon. Kung itinago nila ang kanilang pananampalataya at sinabing, hindi ako naniniwala kay Jesus, paring sana silang nanatili sa kinaroroonan nila. Ngunit, ang mga banal sa Jerusalem ay hindi nag-atubili na ipakita ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Hindi sila naging duwag.
Hindi po sila naging duwag. Ipinahayag nila yung kanilang pananampalataya. Sa huli, sila'y pinalayas sa kanilang mga tahanan upang ipakita ang kanilang pananampalataya kay Jesus. At sinabi na pagkatapos na mapalayas, ipinangaral nila ang ebanghelyo saan man sila pumunta. Sa katunayan, ito'y nagsilbing pagkakataon para sa ebanghelyo na lumaganap ng mas mabilis. Sa pagtingin sa pangyayaring ito, makita natin ang matatag na pananampalataya at mabilis na pagbabago sa buhay ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Paano nila isinuko ng isang iglap ang kanilang buhay? Paano nila isinuko ang kanilang mga tahanan? Ganyan kahalaga si Jesus sa kanilang buhay. Umalis si Abraham sa Ur ng mga Kaldeyo at pumunta sa lugar ng Kanaan. Sa aklat din po ni Ruth, sinabi rin po doon na umalis din si Ruth sa Moab at pumunta sa Bethlehem, sa Israel, upang maglingkod sa Diyos. Sinasabi sa atin ng 2 Kronika chapter 11 verse 13 hanggang 16 na ang mga Levita at yaong mga tunay na nagnanais na maglingkod sa Diyos ay nagpa siyang umalis sa hilagang lupain ng Israel at lumipas sa Jerusalem sa timog. Bakit po? Ang hilagang lupain ng Israel ay napasakop kay Jeroboam na lingkod ni Solomon. Nagtayo siya ng mga gintong guya ng Bethel at Dan na sinasabing ito ang mga Diyos na nagligtas sa mga Israelita mula sa Ehipto. Pinilit niyang pasambahin sila sa mga guyang ito. Higit pa rito, ginawa niya mga pari ang mga hindi Levitang pari at binago ang mga kapistahan na lubusang binago ang pananampalataya. Sa panahong ito, yaong mga nasa hilagang Israel at nagpa siyang maglingkod ng buong puso sa Diyos kasama ang ilang Levita. Sila po'y buong tapang na iniwan ng tahanan ng kanilang mga ninuno sa loob ng daang-daang taon at lumipat sa Jerusalem. Kahit na sila'y pinalayas sa kanilang mga tahanan, ginawa nila ito dahil sa Diyos. Yung Diyos ay higit na mahalaga sa kanila. Lahat po ng ito ay ginawa nila. At ang mga mananampalataya sa Jerusalem ay nagtipon-tipon araw-araw. Araw-araw po sila nagtitipon. Araw-araw sila nagtitipon. Tingnan po natin sa mga Gawa, chapter 2, verse 46. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Sama-sama po nating basahin ang mga Gawa, chapter 2, verse 46. Basahin po natin ng sabay-sabay. At araw-araw, habang sila magkakasama sa templo, sila nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. Dito sinabi dito, at araw-araw habang sila magkakasama sa templo, araw-araw. Mga kapatid, anong ibig sabihin ng araw-araw? Magkakasama? Hindi ba ito nangangahulugang ang pananampalataya ay sumasaklaw sa napakalaking bahagi ng kanilang buhay? At ang pagtitipon araw-araw ay nangangahulugan ang iglesia, ang kanilang buong buhay, ang sentro ng kanilang buhay. Kung hindi, paano sila makakarating araw-araw? Araw-araw sila nagtitipon. Wala ba silang ibang gagawin? May gagawin sila. Pero napakahalaga nito kaya nagtitipon sila araw-araw. Iyon na naging sentro ng kanilang buhay. May iba pa silang dapat gawin pero higit sa lahat ang pagsamba ang kanilang dahilan upang magtipon araw-araw. Ang pagsamba ang kanilang dahilan upang magtipon araw-araw. Sa mga Gawa, chapter 4, verse 32, sinasabi po dito na ipinagbili ng lahat ng mga ari-arian at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang kailangan ng sinuman. Hindi ba't ang isang matinding pagbabago iyon? Sabi sa Biblia na yung Roma ay sasakupin yung Jerusalem sa AD 70. Kaya kung ano man ang naroroon kapag bumagsak sila'y makukulong at hindi makakaalis. Hindi nais ng Diyos na sila'y mapahamak kasama nito kasi may layunin. Gayunpaman, ang katotohanan na ipinagbili nila ang lahat at ibinahagi ito sa bawat isa na ay malinaw na pagpapakita ng kanilang pananampalataya at pagmamahal. Sinabi sa Biblia na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw mga naligtas. Ang bilang ng mga mananampalataya, sabi po dito sa Biblia, ang bilang ng mga tao ay 5,000. Maraming mananampalataya at lalaki at babae. Dumaming luba ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Mahirap para sa pari ang maniwala, tama po ba? Yun pa man,
Sinasabi ng Biblia na maging ang mga pari ay sumunod sa pananampalataya sa Panginoon at nanumbalik. Ito rin ay isang napakalaking pagbabago. Dahil sa mananampalataya sa Jerusalem ay lubos na nabago ang kanilang makatagpo si Kristo. Sila'y handa na mawalan ng kanilang mga tahanan, nagtitipon-tipon araw-araw sa templo at ipinagbili ang kanilang mga ari-arian upang gawin nilang pag-aari ng bawat isa. Hindi ba ito isang kamanghamanghang pagbabago? Paano ito maging posible? Sapagkat ito ay natural. Ito ang pang-apat. Sa Gawa, chapter 19, verse 19. Ito naman po yung pang-apat. Basahin natin sa Gawa, chapter 19, verse 19. Basahin natin sabay-sabay. Marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinapon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla at kanilang binilang ang halaga niyon at napag-alamang 50,000 pirasong pilak. Basahin natin verse 20. Sa gayoy lumago at tubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Ang ebanghelyo ay pinangaral sa Efeso at tila may napakaraming salamangkero doon. Dinala ng mga salamangkero ang kanilang mga aklat na mga mahika at sinunog ang mga ito. At ang halaga ng mga aklat ay 50,000 pirasong pilak. Kapag sinabing 50,000 pirasong pilak, nangangahulugan ito na noong panahong isinulat ang Biblia, ang isang pirasong pilak ay katumbas sa isang araw na sahod para sa isang tao. Kaya kung ito ay 50,000 na pirasong pilak, ito ay kalkulahin ng arawang sahod, marahil 2,000 piso. Ito ay 100 million pesos. Kung kakalkulahin natin sa 4,000 pesos, ito ay 200 million. Natapos mo na ba ang math? Gawin natin ang ilang matematika. Malaking halaga iyon. Dito, sigurado na i-record kasi sobrang laki. Di po ba? Hindi naging madali para sa mga taong ito na sunugin ang kanilang sarili maaklat. Bakit po? Bihira ang maaklat noon. Ang teknolohiya sa pagprint ay hindi pa naiimbento. Kaya ang paggawa ng maaklat ay nangangailangan ng malaking pamumunuan sa oras. At dahil nakasulat sila sa pergamino at sa materyales na papyrus, mahalang materyales. Kaya naman, napakahalaga ng aklat. O ikukumpara, mahirap para sa isang ordinaryong tao na magkaroon ng aklat. Pero ano pong ibig sabihin na sinunog ang aklat na ito? Ang mga taong ito'y nabuhay sa kanilang buong buhay na nagsasanay ng salamangka. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng salamangka. Tama po ba? Nagpasya silang talikuran ang kanilang mga trabaho at magpalit ng karir. At maring sana nilang ibenta yung mga aklat at gamitin ng pera para magpalit ng mga karir. Pero bakit nila ito sinunog? Inisip nila na ang salamangkang ito ay kasalanan laban sa Diyos. Kung ito ipagbili at sila ay magsanay sa pamamagitan ng aklat na ito, ito'y kasalanan para sa kanila na lumapit sa Diyos. Kaya sinunod nila ito. Sa katunayan, ang aklat na ito ay konektado sa kanilang buhay, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa isang paraan, ito'y konektado sa kanilang buhay. Mas pinahalagahan nila si Kristo at ang Ebanghelyo kaysa sa mga sarili nilang buhay. Kaya nang makikita natin sa awit 63 verse 3, sapagat ang iyong tapat na pag-ibig ay higit na mabuti kaysa buhay. Ang Kristo na ating nakilala, ang buhay na ibinigay niya sa atin, ito hindi na maiahambing sa buhay ng ating laman. Matapang nilang sinunog ang mga aklat. Ito'y naging posible dahil meron silang matatag na pasya na panatilihin ang kanilang pagmamahal at pananampalataya sa Panginoon kahit na nagkakahalaga ng daang-daang milyong piso. Ang pagbabago ng mga salamangkero sa Efeso ay biglaan at mahigpit, pero sa mata ng Diyos, ito'y natural, hindi ito espesyal. At sinabi sa atin ng Biblia ang pagbabago ng mga mananampalataya sa Tesalonica. Sinabi sa mga Gawa, chapter 17, si Apostol Pablo ay nangaral sa Tesalonica na may 3 linggo at maraming taong naligtas nang siya'y nangaral. Gayunpaman, ang mga Hudyo dahil sa paninibugho ay nagdulot ng kaguluhan at walang pagpipilian si Apostol Pablo kundi palihim na tumakas sa gabing iyon. Pero napakailing panahon iyon para makapagtatag si Apostol Pablo ng isang iglesia. Masyado maikli para sa kanilang pananampalataya na lumago at masyado maikli para sa kanilang buhay upang mabago.
Ang pananatili ni Pablo sa Tesalonika ay malamang na tumagal ng hindi hihigit sa 2 buwan o hindi hihigit sa 1. Pero ang mga mananampalataya sa Tesalonika ay nagpakita ng kanilang pananampalataya sa isang kamanghamanghang paraan. Humarap sila sa matinding pag-uusig pero napagtagumpayan nila. Ito ay naging isang halimbawa para sa mga mananampalataya. At kahit sa gitna ng lahat ng ito, aktibo silang nangaral ng ebanghelyo. Nalampasan nila ang maraming paghihirap. Tingnan po natin sa 1 Tesalonica chapter 1. Basahin po natin sa verse 6 hanggang 8. 1 Tesalonica chapter 1, verse 6 hanggang 8. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. 1 Tesalonica chapter 1, verse 6 hanggang 8. Basahin natin ng sabay-sabay. At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapigatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Sapagkat mula sa inyo'y umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay naipabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya't kami ay hindi na kailangan magsalita pa ng anuman. Ang mga mananampalataya sa Tesalonica ay mga bata, mga bagong mananampalataya, ang ilang buwan pa lamang na naging mananampalataya. Sa kabila nito, nagpakita sila ng pabihirang lakas ng loob sa kanilang pananampalataya mula sa pasimula. Napagtiisan nila ang pag-uusig. Kung titignan mo rito, sinabi nito na matinding kapigatian. Matinding kapigatian. Ito ang lugar kung saan sumiklab ang kaguluhan at kinakailangan ni Apostol Pablo na tumakas sa kalagitnaan ng gabi sa tulong ng mga kapatid. At ito isang lugar na nadama ni Pablo na mahirap na makabalik. Subalit, sino nagtiis ng kapigatian at pag-uusig? Ang mga mananampalataya sa Tesalonica ang nagtiis. Nag-alala si Pablo, ngunit nalampasan nila ito. At sinasabi nito na, ano pat kayo naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Gayon din, sapagkat mula sa inyo, umaalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya. Ano ang salita ng Panginoon? Ito'y tumutukoy sa mensahe ng Ebanghelyo na kanilang ipinahayag. Tiyak na ibinahagi nila ito sa buong rehiyon ng Macedonia at maging sa hanggang sa Akaya. Naisip ko ang tungkol sa 5 pangunahing punto dito. Ang pagbabago ni Zaccheo, ang babaeng bumasag ng sisidlang alabastro, ang mga mananampalataya sa Jerusalem, ang mga salamangkero sa Efeso, at ang mga mananampalataya sa Tesalonica. Ang mga pagbabagong ito hindi dapat ituring na isang bagay na ibinibigay lamang sa mga espesyal na tao. Ito ang mga pagbabago nangyari sa lahat ng naligtas. Ito ay normal. Siyempre po, ang paglago ng pananampalataya isang pananampalataya ay nangangailangan ng panahon. Subalit, ang pagbabago ay nagsisimula sa sandaling maligtas ang isang tao. Gaano man kabilis ang pagbabago, dakilang pagbabagong iyon at matinding nakakamangha sa mga tao, sa kanyang paligid at maging sa taong naligtas. Bakit po? Dahil kahit mabagal ang takbo, napakadakila ang mismong pagbabago. Kahit po mabagal yung takbo, napakadakila ng mismong pagbabago. Mga kapatid, paano naman po tayo ngayon? Hindi ba tayo natatakot sa biglaan at matinding pagbabago? Hindi ba tayo natatakot minsan sa gayong pagbabago at sa halip ay nakakaramdam ng kasiyahan ng bahagyang o maliit na pagbabago? Hindi po yan biblikal. Malino na sinabi ng Biblia, siya'y bagong nilalang. At gayon din na dapat tayong magbihis ng bagong pagkatao. Nang ilabas ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi niya sa kanila, ang buong ito ay magiging pasimula ng inyong mga bagong buwan. Inyong buwan. At magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ito ang simula, isang bagong simula, kung paanong hinati ng pagdating ni Kristo ang kasaysayan ng tao sa BC at AD. Ganon din dapat ang bawat isa sa atin. Dapat ay may tiyak na pagkakaiba sa pagitan ng buhay bago at pagkatapos pumasok si Jesus, bago at pagkatapos ng kaligtasan.
Sa unang Pedro chapter 2 verse 10, sinabi po doon na noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag. Dalawang ulit binigyan diin ang pagkakaiba ng doon at ngayon. Sapagkat kayo tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol ng tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Muli, binanggit po noon at ngayon. Sa Galatia chapter 3 verse 23 at 25, ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Subalit ngayon dumating na ang pananampalataya, tayo wala na sa ilalim ng taga-supil. Kapag ang isang tao ay nakatanggap ng buhay ng Panginoon at naligtas, ito ang pananampalataya na ipinahayag ng Panginoon at tumulong sa kanilang manampalataya. May malinaw na bago dumating ang pananampalataya at dumating na ang pananampalataya. Kaya nakatago isang lihim na pananampalataya, hindi napapansin ng iba o maging ang sarili. Hindi nakikita sa kasulatan. Ito po ang marka ng peking Kristiyano. Yung nakatagong pananampalataya, lihim ng pananampalataya. Ang itago, ang buhay ng Panginoon na ibinigay ay imposible gaya ng pagtatago ng ilaw sa gitna ng kadiliman. Hindi kailanman hinihikayat ng Biblia ang lihim ng pananampalataya kay Kristo. Ang pananampalataya ay natural na dapat maipakita. Habang pinagbubulayan ninyo ang 5 tanda ng pagbabago, ikumpara ninyo ang inyong sarili. Ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Kung hindi pa kayo tunay na ipanganak na muli, hindi ba dapat yung suriin ang inyong pananampalataya ng seryoso sa retreat na ito at tiyakin ito? Bago mahuli ang lahat, noon at ngayon, bago dumating ang pananampalataya at dumating na ang pananampalataya. Dapat po natin suriin yung ating ng pananampalataya ng seryoso. Dapat tiyakin natin ito. Dapat nating seryosoing suriin kung ang ating pananampalataya ay tunay na hayag na pananampalataya na sinasabi ng kasulatan. At kung ang ating tunay na pananampalataya ay naganap, nangangahulugan na ang panloob na pagbabago ay nangyayari. At para sa isang tao na nakaranas ng panloob na pagbabago, ang panlabas na kilos ay susunod na lang. Kaya naman, ang mga nakapaligid sa atin ay hindi mapigilang mamangha at maimpluwensyahan. Kapag nakita nila ang ating pananampalataya na naipapahayag, hindi nila mapigilang mamangha at maimpluwensyahan. Kung titignan po natin sa Biblia, sa 1 chapter 4 verse 28. Ngayon, balikan po natin. Sa 1 chapter 4 verse 28, lalo na po yung verse 29. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. 1 chapter 4 verse 28 at 29. Basahin natin ng sabay-sabay. Hali kayo, tignan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? Ano ang ginawa ng babaeng ito pagkatapos na makatagpo si Jesus? Matanggap ang kaligtasan at mabago? Nagpatotoo siya tungkol kay Kristo. Hali kayo, tignan ninyo ang isang tao. Kaya naman, ano ang dapat gawin ng isang taong may tunay na pananampalataya ngayon? Ang magpatotoo tungkol kay Kristo. Ito isang isang bagay na natural. Hindi ito isang bagay na ginagawa lang dahil may nagsabi sa inyong gawin ito, kundi ito isang buhay na patotoo sa buhay na natanggap. Sinabi sa Biblia, kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, opo, pagkain at pag-inom, ang paghahanap buhay dito sa mundo ay napakahalaga. Ngunit kapag ang isang tao ay naligtas, mayroong mas higit na mahalagang bagay. Bagamat kailangan pa rin nating makisama sa ating pang-araw-araw na trabaho, nagkaroon tayo ng isang bagong prioridad, ang ipahayag si Kristo. Siya na ating nakilala at sinampalatayanan. Tingnan po natin sa Mateo chapter 6, verse 31 hanggang 33. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Mateo chapter 6, verse 31 hanggang 33.
Basahin natin sabay-sabay, kaya huwag kayong mabalisa na nagsasabing ano ang aming kakainin o anong aming iinumin o anong aming isusuot sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idaragdag sa inyo. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano na nabubuhay dito sa mundo, mayroon dalawang bagay na dapat nating gawin. Una, gaya ng sinasabi sa talata, anong aming kakainin, anong aming iinumin, anong aming isusuot. Tayo rin ay hindi malaya sa responsibilidad ng pagkuha ng tubig, paghahanap buhay at pang-araw-araw na pamumuhay. Kailangan nating gawin ang mga bagay na ito. Ngunit ang ibang bagay ay ito. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang mga hindi ligtas dito sa mundo, tinutukoy dito ng mga hintil. Nakatuon lamang sila anong aming kakainin, anong aming iinumin, anong aming isusuot, saan titira, paano mag-i-enjoy. Hindi lamang nila ito iniisip kapag sila nananalangin. Ito ang kanilang buong buhay at pinakalayunin ng kanilang buhay. Ngunit maging ang mga ligtas ay ginagawa rin ng mga bagay na ito. Gayunpaman, para sa kanila, hindi na ito ang pinakalayunin ng kanilang buhay. Ngayon, mahigit na mahalagang bagay ang pumalit. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang prioridad nila ay nabago. Opo, pareho natin itong kailangan, pang-araw-araw na pangangailangan at espiritual na pagtutuon. Ngunit, mahigit na mahalagang bagay ang dumating sa ating buhay. Ang tunay na katanungan ay, ano ang una mong hahanapin? Anong una mong hahanapin? Kahit na naligtas ka na, hindi mo maiiwasang kumain, uminom, matulog, at mapang-araw-araw na bagay sa buhay. Hanggat nabubuhay pa tayo dito sa mundo, hindi tayo malaya mula sa mga bagay na ito. Ngunit, hindi dapat ito ang maging layunin ng ating buong buhay. Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ibig sabihin, itong pagpapahayag kay Kristo ay naging higit na mahalagang bagay. Tignan po natin sa 1 chapter 1, verse 40 hanggang 42. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Sa unang 1, Ebanghelyo ni Juan, chapter 1, verse 40 hanggang 42. Basahin natin sabay-sabay. Ang isa sa mga nakarinig sa pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon at sa kanya ay nagsabi, natagpuan na namin ang Mesiyas na kung isasalin ay Kristo. Kanyang dinala si Simon kay Jesus. Siya'y tinignan ni Jesus at sinabi, ikaw ay Simon na anak ni Juan, tatawagin kitang Cephas. Na kung isasalin ay Pedro. Marami ilagad si Juan na tagapagbautismo at ang paulit-ulit na ipinahayag ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nagalis ng kasalanan sa sanlibutan. 2 alagad ang nagsimulang sumunod kay Jesus at inilaan ang araw kasama siya. Ang isa sa kanila si Andres na nakakabatang kapatid ni Pedro. Pagkatapos na malaman ni Jesus na si Jesus ang Mesiyas, ano ang bagay na ginawa ni Andres? Una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon at sa kanya sinabi, natagpuan na namin ang Mesiyas na kung isasalin ay Kristo. Nagpunta siya sa malalapit niyang kamag-anak at nagpatotoo. Natagpuan na namin ang Mesiyas. Ito yung pinakaunang bagay na ginawa ni Andres pagkatapos niya makatagpo si Jesus. Sa verse 43, sinabi po doon, kinabukasan ay pinasya ni Jesus na pumunta sa Galilea. Kanyang nakita si Felipe. At sa kanya sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Felipe nga ay taga Bethsaida at sa lungsod ni Andres at Pedro. Natagpuan ni Felipe si Natanael at sinabi sa kanya, natagpuan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ang mga propeta, si Jesus na taga Nazaret na anak ng Jose. Mga kapatid, si Felipe ay tinawag ni Jesus. At ang ginawa ni Felipe ay hinanap niya ang kanyang kaibigan na si Natanael. At nagpatotoo na nahanap na nila ang ipinangako sa lumang tipan. Ito ay ang tagapagligtas. Malaki ang posibilidad na ang Natanael na ito ay si Bartolome, ang isa sa 12 alagad ni Jesus. Ang unang ginawa ni Felipe ay hinanap ang kanyang kaibigan at nagpatotoo tungkol kay Kristo. Nagbago ang prioridad niya. Gayon din po ngayon, ang mga malinaw na nakatagpo o nakaunawa sa Biblia na si Jesus ang tagapagligtas ay unang gagawin ang magpatotoo tungkol kay Kristo.
Kahit sa araw-araw na pamumuhay, ang pagpatotoo tungkol kay Kristo ang prioridad. Ngunit, mas higit pa tuwing may retreat. Ano ang dapat nating gawin kapag may retreat? May 2 araw na retreat sa isang lungsod na tinatawag na Sikar. Tama po ba? 2 gabi at 3 araw. Sa atin naman ay 3 gabi at 4 na araw. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, inilaan niya ang kanyang buhay upang magpatotoo tungkol kay Kristo. At kalaunan, bumalik siya upang kumuha ng tubig. Tama po ba? Ito po yung ginawa niya. Iniwan niya yung kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao. Ito po ang bagay na dapat niyang gawin. Ngunit habang si Jesus ay nasa nayon, sa palagay ko ay nakatuon siya sa pagbabahagi tungkol sa Kristo. Maring tumulong siya sa anumang paraan na kaya niya. Kahit na nasa normal nating oras, ang ating prioridad ay maging saksi kay Kristo. Ngunit mas lalong higit pa kapag may retreat. Anong dapat nating gawin kapag may retreat? Dapat nating isang tabi ang banga ng tubig. Dapat nating isang tabi ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Dahil ba tapos na ang gawain? Lahat ba ay kumpleto na? Hindi po. Kahit na ang trabaho ay dumami, dapat natin itong isang tabi. At dapat nating ibigay ang lahat para sa retreat. Kung may oras na dapat nating isang tabi ang banga ng tubig upang magpatotoo kay Kristo, ito na po iyon. Tama po ba? Mula sa Martes hanggang Biyernes, 3 araw at 3 gabi at 4 na araw. Dapat nating isang tabi ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Isang tabi ang tambak na trabaho at magtuon muna sa gawaing ito. Ito ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Ito po yung inuutos niya sa atin. Ipanalangin mo ito. Kung taimtim mong ninanais na makibahagi, tutulungan ka ng Diyos. At ang patotoo ng babaeng Samaritana na ito ay napakalinaw at makapangyarihan na sa katunayan ay naakay niya ang mga Samaritano kay Kristo. Ito po yung ginawa niya, naakay po niya yung mga Samaritano kay Kristo. Tingnan po natin sa Juan chapter 4. Sama-sama po nating basahin sa Juan chapter 4 verse 30. Verse 30, lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Ngayon, talon po tayo at basahin natin ang verse 39. At marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Maraming mga Samaritano ang sumampalataya kay Jesus. Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Bakit po? Dahil tiyak na naranasan nila si Kristo sa kanilang sarili. Sila ay talagang kumbinsido na si Jesus nga ang Mesiyas na ipinangako sa lumang tipan. Ali kayo, tignan ninyo. Ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? Ito ay tiyak na pahayag. Ito ay talagang nakakay sa mga tao sa Panginoon. Sinasabi sa Kawikaan chapter 21 verse 28, mapapahamak ang sinungaling na saksi, ngunit ang salita ng tao na ikinig ay mananatili. Naranasan natin si Kristo, hindi po ba? Si Jesus ay aking tagapagligtas at tumubos sa aking mga kasalanan magpakailanman. Kahit ako ay mamatay ngayon, hindi ako pupunta ng impyerno. Dahil binigyan ako ng Diyos ng buhay. Ako ay sumasampalataya na ako ay papasok sa walang hanggang langit at mabubuhay magpakailanman kasama ng Diyos sa kaluwalhatian. Ito po yung nangyari sa atin. Ito po'y tiyak na naranasan natin. Kung buong tapang nating sasabihin ang katotohanan ng iyon, ng buong lakas na humihingi ng tulong sa Panginoon, ito ay magiging makapangyarihan. Babaguhin nito ang mga tao at akayin sila kay Kristo sa retreat center. Isa pa, sila ay nakikita kung masipag na naglilingkod sa retreat center, bagaman sila ay nagpapagal at pinagpapawisan, ang kanilang mga mukha ay palagi maaliwalas. Bagaman ito ay mahirap, hindi sila nakasimangot. Sila ay naglilingkod ng masigasig na may mangiting na maaliwalas. Hindi ba ito maantig ang mga tao? Hindi ba nito maantig ang mga tao? Ang matatag na patotoo ng babaeng Samaritana ay napakamakapangyarihan kaya nakaakay ito ng maraming taganayon kay Jesus. Ang patotoo ni Andres ay napakamakapangyarihan kaya niya naakay nito si Pedro kay Kristo.
Ang patotoo ni Felipe ay talagang kapanipaniwala kaya dinala niya si Natanael kay Kristo. Ang patotoo ni Esteban ay malinaw. Hindi ba? Kahit na siya ay nakahiga at naghihingalo, Panginoon, tanggapin mo ang aking espiritu. Panginoon, huwag mo silang pananagutin sa kasalanang ito. Si Pablo ay nasa kanyang tabi. Siya na noong bago maligtas ay nangunguna sa pag-uusig at pagpapatay sa mga mananampalataya kay Jesus. Tiyak na nakita niya ang panalangin ni Esteban. Ano kaya ang inisip ni Pablo? Paano niya ipinapanalangin ng mga taong bumabato sa kanya habang siya ay naghihingalo? Tiyak na napukaw ng gusto ang kanyang kostetsya. Tiyak na ito ay naging isang malaking papel sa pagbabago at kaligtasan ni Apostol Pablo. Tiyak na ito ay nakatulong sa kanya sa anumang paraan sa kanyang pagsisisi. Sa pagkakataong ito, kung matapang akong aasa sa Panginoon at ipangaral ang Ebanghelyo sa aking pamilya at mga kaibigan, mga kapitbahay, ito ay magdadala ng dakilang resulta. Kung matapang kong iaasa sa Panginoon o aasa sa Panginoon at ipangaral ang Ebanghelyo sa aking mga pamilya at mga kapitbahay, ito ay magdadala ng mga dakilang resulta. Subukan mo ito, magagawa mo ito. Tutulungan ka ng Panginoon. Tinulungan ka niya noon, kaya tutulungan ka ngayon. Kasabay nito, makita mo kung gaano kalakas ang impluwensya ng isang tao. Maraming tao naniwala sa pamamagitan ng kanilang patotoo. Isang tao na nagawang maipangaral ang Ebanghelyo sa kanyang pamayanan. Kayong lahat, bawat tao ay mahalaga. Hindi ito sa pag-iisip na kung hindi ko gagawin, may iba namang gagawa. May tungkulin akong dapat gampanan. Natanggap ko ang buhay mula sa Diyos at ako ang naligtas. Kaya mayroon akong tungkulin na dapat gampanan sa retreat. Tama po ba? Sa pamamagitan ng hindi matinag na pananampalataya at pagsunod ng isang tao, si Noe at ang kanyang pamilya ay naligtas at nagsimula ng bagong panahon. Sa pamamagitan ng pagsunod ng pananampalataya ng isang tao, si Abraham, maraming espiritual na inapo ang naipanganak. Sa pamamagitan ng dedikasyon at sakripisyo ng isang tao, si Moises na isinuko ang kanyang buhay, gumanap ng tungkulin na pangunahan ng mga Israelita palabas ng Ehipto at nagkaroon ng mahalagang tungkulin na paghahanda sa yugto para sa pagdating ni Kristo sa kasaysayan ng Israel. Dahil sa pananampalataya at kilos ng isang bayan ng babae, si Rahab, ang kanyang pamilya at mga kamag-anak ay naligtas. Iyon din po, kayong lahat ay ang isa sa kayang gumawa ng dakilang mga bagay. Huwag mong isipin, dahil ikaw ay nag-iisa, wala kang halaga. Ang taong nangaral sa Ebanghelyo kay D.L. Moody ay si Edward Kimball. Siya ay isang Sunday school teacher. Siya ay nagturo sa Sunday school at nangaral ng Ebanghelyo kay Moody. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo kay Moody habang si Moody nagpapakintab ng sapatos sa paggawa ng sapatos ng kanyang tiyuhin. Ngunit naisip ba ni Edward Kimball na si Moody ay magiging isang tanyag na evangelist nang ipangaral niyang Ebanghelyo sa kanya? Kailanman na hindi niya ito naisip. Ngunit si Moody ay naglakbay sa buong mundo at ipinangaral ang Ebanghelyo. Ayon po sa statistics, umabot po ng 200 million na mga tao. Gaano po karami? 200 million. Ito po ay napakalaking bilang. Hindi natin alam kung sino sa kanila ang naligtas. Ngunit nakakamangha na ayon kay Moody ay mayroong 200 million na mga tao na nakarating sa Ebanghelyo, nakarinig ng Ebanghelyo. Kaya kung ang 200 million na iyon ay naligtas sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo, gaano kaya kadakil ang gantimpala ni Edward Kimball? Kayong lahat, walang nakakaalam kung magiging anong uri ng resulta ang magbubunga sa taong aking inanyahan sa retreat. Hindi ba tama iyon? Kapag ang impluwensya ng isang tao ay wastong sinunod at inialay, dakilang resulta ang makikita. Kaya kailangan natin maglaan ng panahon ng makinig ng salita ng maigi. Kailangan natin pong isaalang-alang ang katotohanan na upang magkaroon ng matibay na pananampalataya, kailangan natin maglaan ng panahon na makinig ng mabuti. Ngayon, balikan po natin sa 1 chapter 4. 1 chapter 4 verse 40. Kaya nang dumating sa kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa kanya, nanatili sa kanila, at sila natili roon ng 2 araw. Sabay-sabay po natin basahin sa verse 41, at marami pang sumampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Sinabi nila sa babae, kayo'y sumasampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Nanatili siya doon ng 2 araw. Meron siyang maraming oras, tama po ba? Marahil, nanatili si Jesus ng 2 pang araw at nagpatuloy sa pangangaral. Sa panahong iyon,
ng paikinig ng kanyang salita, maraming tao ang naging tiyak sa kanilang pananampalataya at sila'y nagpatotoo. Sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Sila ay tunay nakarinig, nakarating sa pagkakaalam at paniniwala. Kayong lahat, kailangan ninyong maglaan ng sapat na oras para sa 3 araw at 3 gabi at 4 na araw. Nagpasya na kayong dumalo sa buong summer retreat? Ang boses po ninyo ay mahina. Ginawa po ninyo? Tama po. Salamat po. Ang mga sumagot ay may responsibilidad na dumalo sa buong seminar. Kung ang inyong personal na pananampalataya ay medyo mahina, kayo ay makakuha ng lakas sa pamamagitan ng paglilingkod at panunumbalik at mapapanumbalik muli sa pamamagitan ng paikinig ng salita. Para sa mga hindi paligtas, ang iyong pananampalataya ay mapapalakas sa pamamagitan ng sapat na paikinig ng salita. Kaya kailangan ninyong maglaan ng sapat na oras upang makinig ng salita. Sinabi sa Biblia, sa Nehemias chapter 8 verse 3, siya'y bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig. Mula sa madaling araw hanggang sa katanghili ang tapat sa harapan ng mga lalaki at ng mga babae at ng mga nakakaunawa. Mulang umaga hanggang tanghali ay nangangahulugang mula sa pagsikat ng araw hanggang tanghali. Kaya't humigit kumulang 6 na oras. Ilan po? 6 na oras. Wow! 6 na oras ng minsanan. Mari ba nating subukan? 6 na oras simula ngayon? Nung pumunta po ako sa Africa at nagsalita ng ilang oras, mga 4 at 5 oras, ito po'y talagang nakakamangha kung paano ang mga tao ay nakatuon. Mukha itong posible dahil meron silang pusong nananabik. Kung walang ganoong pananabik, ito po'y imposible. Kinakailangan ng mga makikinig ng sapat. Nang sila'y makapagtalaga ng isang araw para sa Kanya, nagtungo sila sa Kanya. Sa Kanyang tinutuluyan at napakarami nila. Ipiniliwanag niya sa kanila ang pangyayari buhat umaga hanggang gabi. Nagpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos at sinikap na sila'y mahikayat tungkol kay Jesus mula sa kautosan ni Moses at mula sa mga propeta. Ipinangaral niya ang ebanghelyo sa mga Hudyo buong araw mula umaga hanggang gabi. Iyan ang isang buong araw. Tama po ba? Kaya si Pastor Boba sa Africa ay nagkaroon ng isang kaisipan sa isang araw na seminar. Mula doon at isinagawa ito mula umaga hanggang gabi. Dapat po tayong makinig ng sapat. Sa Magawa, chapter 19, verse 9, sinabi ni Apostol Pablo ay ipinangaral ang ebanghelyo araw-araw sa bulwagan ni Tirano at halos buong Asya ang nakarinig ng salita. Maring ayon po sa Codex, sinasabi na inupahan nila ang bulwagan ni Tirano at ang oras na inupahan nila ay mula 11 a.m. hanggang 4 p.m. Ginamit nila ito ng 5 oras kada araw. Ang sigasig ni Apostol Pablo ay talagang nakakamangha at silang lahat ay nakikinig. Merong sincero na pusong nananabik. Hindi po ba? Nanatili roon ng 2 araw. Ibig sabihin, nagpatuloy siya sa pangangaral sa loob ng 2 araw. Nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya nga nangyari ay nagkaroon sila ng matatag na pananampalataya. Ipinapakita nito sa atin na upang ang pananampalataya lumakas, kailangan nating maglaan ng oras at makinig ng salita ng sapat. Yan po ang dapat nating gawin sa pagkakataong ito. At kapag ang banal ay kumilos, ang Panginoon din ay kikilos. Kung ang babaeng ito ay nakilala ang Mesiyas at natiling nakatikom ang kanyang bibig, magagawa bang pumunta ni Jesus doon sa nayong iyon at mag-evangelize? Hindi po. Hindi niya ito magagawa. Subalit sa pamamagitan ng babaeng ito, ang buong nayon ay na-evangelize. Kapag ang mga banal ay kumilos, ang Panginoon ay kikilos rin. Ito ay tunay na kamangha. Kung hindi ka ako gagawa, ang Panginoon na nagnais niyang magawa sa pamamagitan ko ay matitigil. Sa madaling salita, malilimitahan ko ang gawain ng Diyos. Sabi sa Biblia, sila hindi tatahimik. Huwag ninyong siyang bigyan ng kapahingahan. Sabi po sa Biblia, kapag ako ay gumawa, ang Panginoon ay gagawang kasama ko. Ito pang katotohanan ng hindi may tatanggi. Tingnan po natin sa Juan chapter 4, verse 31 hanggang 35. Juan chapter 4, verse 31 hanggang 35. Babasahin din po natin ng sabay-sabay. Samantala, hinimok siya ng kanyang mga alagad, "Rabay, kumain ka." Subalit sinabi sa kanila, "Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman." Kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala sa kanya, kaya sa kanya ng pagkain. Sinabi nila kay Jesus, "Ang pagkain ko ay gawin ng kalooban ng ang nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain."
Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masan ninyo, ang inyong paligid ang ninyong tignan ang bukid na mapuputi upang anihin. Tignan po ninyo ang mga talatang ito. Kung titignan ninyo ng maigi ang salitang ito, masusulyapan po ninyo yung puso ng Panginoon, kung nasaan ang kanyang puso at kung ano ang kanyang nananais. Habang si Jesus ay nakikipag-usap sa babae, ang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain at dalhin ito sa kanya at ibigay ito kay Jesus na sinasabi, Rabay, kumain ka. Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Kaya sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sabi ni Jesus, ang pagkain ko ang gawin, ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Dito po ay makikita natin ang 2 uri ng pagkain. Ang isa ay pisikal at ang isa ay spiritual. Ito po ay tinutukoy ni Jesus. Sinasabi niya na masdan ninyo ang paligid at inyong tignan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating ang pag-aani? May kita rin natin na 2 uri ng bukid. Ano po yung mga bukid? Ang isa ay pisikal na bukid, kung saan ang pananim ay pagkain para sa katawan. At ang spiritual na bukid, ito po ay bukid para sa mga kaluluwa. Nang sabihin niyang, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid. Mga kapatid, mayroong pisikal na pagkain at spiritual na pagkain. Mayroong pisikal na bukid at mayroong spiritual na bukid. Ang puso ni Jesus ay nakatuon sa spiritual na pagkain at spiritual na bukid. Sinasabi na sa atin ng Panginoon ang kanyang puso ay gawin ang kanyang kalooban. Gawin ang kalooban ng Diyos sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain at sa pagliligtas sa mga kaluluwa. Ang bukid ng mga kaluluwa ng tao ay tunay na mahalaga. Hindi ba't pareho rin maging sa ngayon? Kung alam natin ang puso ng Panginoon, tama ba na biguin natin siya? Ang Panginoon ay hindi nagdanais na gawin ang gawain ng mag-isa. Ninanais niya na ito ay maisagawa na may paikisama. Hindi po siya gagawa mag-isa. Hindi po niya nais na gawin yung gawain ng mag-isa. Ninanais niya na gawin ito, magawa ito na may pagkakaisa. Tingnan po natin ang sunod na bahagi sa verse 36 sa Juan chapter 36, Juan chapter 4 verse 36. Ang umani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang ang nag-aasig at ang umaani ay magkasamang magalak, sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, ang isa ay nag-aasig at ang iba ang umaani. Kung sinugo ko upang anihin, kayo sinugo ko upang anihin, ang hindi nyo pinagpaguran. Iba ang nagpagod at kayo'y pumasok sa kanilang pinagpaguran. Sa unang tingin, mukha itong isang mahirap na talata. Ngunit ito'y simple lang. Ginamit ng Panginoon ang pagtatanim bilang isang halimbawa. Upang magsaka, kinakailangan ninyong magpagal upang ihanda ang bukid. Pagkatapos ang bini ay iasik, usbong, lalago at magbubunga. Sa uli ay mayroon gawain ng pag-aani. Kaya nga mayroong 3 bahagi. Una, ihanda ang bukid. Pangalawa, ipag-aasik ng binhi at paglago hanggang magkaroon ng bunga. At yung pangatlo, ito po yung pag-aani. Sino po ang gumagawa ng unang pagpapagal upang maihanda ang bukid? Ito po yung mga banal sa Israel sa Lumang Tipan. Ang mga banal sa Lumang Tipan, inihanda nila ang daan pagdating ni Kristo. Si Jesus mismo, nang si Jesus ay pumarito at sa pamamagitan ng kanyang 33 taong buhay, sinabi sa Biblia, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban ng butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay nanatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, nagbubunga ng marami. Si Jesus ay namatay sa krus at isinakatuparan ng Ebanghelyo dahil pinasan niya ang kasalanan ng lahat ng tao na isa katuparan ng pagtutubos. Sa katunayan, mga kapatid, ay naging gaya ng hinog na bunga. Kapag ipinangaral natin ang Ebanghelyo, tayo ay tumaani. Ang mga banal sa Bagong Tipan ay gumagawa rin ng gawain ng pag-aani. Ngayon, tignan po ninyo ang gawain ng Diyos. Ito po isinagawa na may pagkakaisa. Ang mga banal sa Lumang Tipan, ang Panginoon mismo at ang mga banal sa Bagong Tipan ay gumagawang sama-sama sa pag-aani. Sa Lumang Tipan, ang Diyos ay gumagawa sa buong kasaysayan ng Israel. Sa 33 taong buhay ni Jesus, na isa katuparan niya ang bunga ng buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan ng mga ligtas na banal sa Bagong Tipan, ang Espiritu Santo ay dinadala ang gawain ng pag-aani at gumagawa siya na may pagkakaisa. Ngayon, kung paliliitin natin ito po'y summer retreat. Ang retreat ay hindi isinasagawa dahil mayroong nangangaral ng salita. Ninanais niya na ang pagkakaisa. May mga taong gumagabay sa parking, naghahanda ng pagkain, nag-aalaga sa sakit
ng mga may sakit sa medical room, mga namamahala sa paligid, mga nagbibigay ng seguridad at direksyon, mga nangka-counseling, sila mga nangangaral ng salita, sila nag-a-assist sa logic. Maraming tao nagsasama-sama na may pagkakaisa upang anihin ang bunga ng buhay na walang hanggan. Dapat tayo makibahagi sa gawain ito. Ang Diyos ay nalulugod sa gawain na ginagawa ng may pagkakaisa. Ang Diyos ay nasisiyahan kapag ang mga banal ay nagkakaisa. Dapat natin siguraduhin na may sa katuparan iyan sa pagkakataong ito. Tama po ba? Dumalo po tayo sa lahat ng batches ng retreat at magdala ng mga taong may evangelize natin. Pasensya na po kung medyo napahaba. Manalangin na po tayo. Salamat po, Amang Diyos. Salamat po sa pagbibigay sa amin nitong mahalagang oras at mahalagang pagkakataon na pag-isipan kung ano ang ninanais mo at kung paano kami dapat mamuhay sa pamamagitan ng Biblia. Mula po sa Martes hanggang sa Biyernes ay ang ika-4 na batch ng retreat. Pakiusap, pahintulutan mo po ang isang dakilang gawain ay mangyari sa pagkakataong ito. Nawa ay maraming tao sa buong bansa ang maligtas sa pamamagitan ng kaganapang ito. At pakiusap, gamitin mo po ang bawat isa sa amin ng maayos para sa gawaing ito. Maasa lamang kami sa iyo sa lahat ng bagay. Pakiusap, tulungan mo po na maging ligtas at mapuno ng biyaya ang retreat na ito. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin ay nagligtas. Amen.